Dominant Protector. Credit to the author. 2,541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakapagdesisyon ka na talaga. Hindi ito biro. Kung mabali ang paa mo at may mga side effect, hindi ka lang makakapag-practice ng martial arts, maging ang pagtayo ay magiging problema. Pagbabante ni Alfred, ayaw sumuko. Haha, ayos lang. May experience na ako. Masasanay ako kapag nabali ang mga paa ko. Tumawa si Irving. Sige, dahil pinilit mo, wala akong dahilan para tumanggi. Pero nasabi ko na sa iyo ang kahihinatnan. Kailangan mong ipaliwanag ito kay Old Master Hale pagbalik mo. Sabi ni Alfred. No problem. Don't worry, Uncle. Kahit na may mangyari sa bali kong paa, hindi ka madadamay. Hindi alam ni Irving kung ano ang iniisip ni Alfred at naisip niya na natatakot siyang tanggapin ang responsibilidad. Tumango si Alfred at hindi na nagsalita pa habang pinaalis niya si Irving. Nagmamadaling makauwi si Irving, ngunit hindi siya hiniling ni Alfred na manatili. Hindi niya gusto ang mga taong tulad ni Irving na umaasa sa swerte para makarating sa kinaroroonan nila. Nakarating siya sa kinaroroonan niya gamit lang ang chi gathering pill, nang walang anumang kasanayan. Ang lungsod ng Stonegate ay tahimik sa buong hapon, at sina Terence, Melissa, at Jenny ay lumabas ng silid-aralan patungo sa parking lot pagkatapos ng klase. Maayos naman ang kutis ni Melissa kaya lang medyo inaantok na siya. Uminom siya ng Eastern medicine ni Terence kaninang umaga at hapon at maganda ang pakiramdam niya. Nakita ni Polong si Melissa kasama si Terence, ngunit hindi siya nagalit. Ang tanging magagawa niya ay gumuhit ng mga bilog at champagne si Terence. Wala na siyang ibang magawa, kung tutuusin. Si Leandro ay isang alagad mula sa isang sinaunang sekta, at maging siya ay binugbog ni Terence. Ito ang unang pagkakataon na nag-alinlangan ang puso ni Polong kahit na ang kanyang kapatid na si Harry ay naging elder ng Sky Elixir sect, magagawa ba niyang kunin si Terence? Alam ni Harry na hindi siya kakampi ni Terence kung siya ay lalaban ng mag-isa. Marami siyang natutunan sa pagtatrabaho sa Coiling Tiger. Ang mga refiner ay may iba't ibang antas, ngunit hindi sila magagamit sa aktwal na labanan. Ang lakas ng labanan ay masyadong mababa, at kahit na si Harry ay isang Sky Class, maaaring hindi siya ang kapareha ni Terence. At saka, kahit ang Hidden House na Sky Class Masters mo ay hindi kalaban ni Terence maliban kung si Harry ay nagdala ng grupo ng Sky Elixir Sect Masters para harapin siya, wala talagang pagkakataon. Nalungkot si Polong sa naisip. Ang kanyang tiwala sa sarili ay nawala rin mula sa unang pamamaga hanggang sa punto ng pagsabog, hanggang sa kasalukuyang pagkabigo. Ganyan ang mga tao. Sa sandaling alam nila ang isang bagay na mabuti, ang kanilang kumpiyansa ay nasa tuktok nito, iniisip na magagawa nila ang anumang bagay. Ngunit habang tumatagal, makalipas ang ilang araw, lahat ay tumahimik at nag-aalala. Ganyan si Polong. Si Terence, natural, ay walang pakialam sa iniisip ni Polong. Hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo para sa kanyang sarili, hindi niya ito papansinin. Si Melissa ay natulog sa kwarto ni Terence gaya ng nakagawian, at naligo pa siya ngayon, ngunit nakapigibak si Terence habang siya ay naliligo. Pumayag siya sa ilang bagay, ngunit mananatili pa rin siya sa kanyang ilalim pagdating sa mga bagay na tulad nito. Matapos makauwi ng ligtas si Lorilyn, umalis ng bahay si Nanay Melay. Mas maayos na ngayon ang kanilang pamumuhay. Siya ay inaalagaan ng Fatty Boy at pumasok sa sangay ng kumpanya ng Miracle Doctor na si Guan Medical Company sa Starfield bilang isang warehouse keeper. Hindi ito isang posisyon na nangangailangan ng anumang propesyonal na kasanayan, hindi ito nakakapagod at mataas ang sweldo. Karaniwan, ang mga tao lamang na may koneksyon sa amo ang maaaring kumuha sa posisyong ito. Bagamat madalas siyang magtrabaho sa night shift, mayroon siyang day off. Kadalasan, uupo siya sa opisina kasama ang kanyang mga kasamahan at magbabasa ng dyaryo para magpalipas ng oras. May gagawin lang siya kapag may dinala ang tindero ng kumpanya para kunin ang mga paninda, kaya relax na relax siya at hindi man lang pagod.
Labis ang pasasalamat ni Nanay Melay kay Terence para sa lahat ng ito, at madalas niyang sabihin kay Lorilyn na magpasalamat at mag-aral ng mabuti para mabayaran si Terence. Natural na alam ito ni Lorilyn, ngunit gusto niyang gantihan ang kanyang ina sa ibang paraan. Kung alam ni Nanay Melay ang tungkol dito, papagalitin niya siya dahil hindi siya natutong mabuti sa murang edad. Ngunit wala siyang magagawa. Matapos gumugol ng napakaraming oras sa isang matigas na babae tulad ni Aliyah, ang dalisay na puso ni Lorilyn ay naapektuhan. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Glade, sumuko si Nanay Melay. Nakita niya ang pangit na mukha ni Glade. Ito ay isang scam upang akitin si Terence sa kanyang kamatayan. Sumuko si Nanay Melay kay Glade at lumipat kasama si Lorilyn. Hindi naman masama ang lugar ni Aliyah, hindi ito high class o low class. Ang mag-asawang nasa baba ay pupunta sa ibang bansa kasama ang kanilang anak, at ang dalawang bahay sa tapat ay popahan. Ang isa ay inupahan ni Nanay Melay, at ang isa naman ay inupahan ni Lolo Zo. Sa katunayan, si Nanay Melay ay ganap na hindi kailangan Guanyin ay hindi na muling lilito sa kanyang harapan, at sa kanyang pagkatao, siya ay tapos na kapag ginamit niya siya. Hindi ba niya hihintayin na mabaliw si Darcy York kung ipagpapatuloy niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya? At saka, kasama si Elder Zo, hindi mahalaga kung saan sila lumipat. Gayunpaman, pagkatapos lumipat dito, lumipat si Lorilyn sa bahay ni Aliyah. May magandang dahilan siya, makatulong sila sa kanilang pag-aaral. Ang ina ni Lorilyn ay kailangang magtrabaho sa night shift kung minsan, kaya wala siyang oras para alagaan si Lorilyn. Naturally, hindi siya tumutol sa desisyon ni Lorilyn, kaya ang dalisay na maliit na utak ni Lorilyn ay nagsimulang masira muli ni Aliyah. Lorilyn, una ka sa buong grade this time, hindi ka ba magsusumbong kay Terence bro? Si Aliyah ay umiinom ng gatas sa kama, sinisipa si Lorilyn na nagbabasa. Tatawagan ko si Terence bro, okay lang ba? Nag-aalangan si Lorilyn, ngunit pagkatapos ng mga salita ni Aliyah, talagang gusto niyang gawin ito. Anong masama doon? Aliyah didn't care at all. Lorilyn, hindi naman sa gusto kitang punahin, pero si Terence bro ay napakaraming magagandang babae sa paligid niya, kailan kaya ang turn mo kung hindi ka gagawa ng first move? Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Kung ayaw mong maupo sa isang BMW Mali na umiiyak sa hinaharap, kailangan mong magsikap ngayon. Not working hard when you're young. This seems to be about study, what did it have to do with this? At bakit siya nakaupo sa isang BMW Mali umiiyak? Wala akong BMW. Hindi maintindihan ni Lorilyn ang sinasabi ni Aliyah. Hindi ba? Ang sabi niya, kapag hindi ka nagsumikap para ituloy si Terence bro ngayon, magsisisi ka paglaki mo at umiyak ka. Terence bro's been so nice to you, siguradong bibilhan ka niya ng BMW in the future, but he will still treat you like a sister, and that's why you are sitting in the BMW Mali crying. 2,542. Hindi alam ni Lorilyn kung ano ang sasabihin, napakalakas ng teorya ni Aliyah, ngunit talagang nagsisimula na siyang magpanik. Ang gulo ng mga sinabi ni Aliyah, pero hindi naman bastos diba? Dapat ba akong tumawag sa telepono? Mahinang tanong niya. Oo, bilasan mo at tumawag. Sakto namang inihagis ni Aliyah ang kahon ng gatas sa bin, saka hinaplos ang kanyang dibdib na medyo nanlumo. Bakit hindi lumaki ang gatas ko pagkatapos uminom ng napakaraming gatas? Namula ang mukha ni Lorilyn. Aliyah sis, what are you talking about? Hoy, Lorilyn, kailangan mo rin ng gatas, mahilig din si Terence bro sa mga big bob na babae. Tingnan mo si Shujie sa tabi niya, sabi ni Aliyah. Gaano kalaki ang kanyang dibdib? Huminto si Lorilyn, nakatingin sa kanyang dibdib. Pagkatapos, sa ilang kadahilanan, kinuha niya ang isang carton ng gatas, tiningnan ito, at inilapag. Nang si Aliyah ay asar na naman sa kanya, kinuha ni Lorilyn ang papaya yogurt. Hindi ko inaasahan iyon, maliit na Lorilyn. Namangha ka sa mundo sa isang napakatalino na gawa, at bigla mong binuksan ang iyong siwang. Gulat na sabi ni Aliyah. Hindi. Mas gusto ko ang yogurt. Nag-init ang mukha ni Lorilyn, at hindi siya naglakas loob na aminin iyon. Oh, kung gayon maaari kang magkaroon ng strawberry yogurt.
Tinuro ni Aliyah ang strawberry yogurt drink. Ah! Ako! Lalong namula ang mukha ni Lorilyn. Haha, hindi nakita kukulitin, bilasan mo tawagan mo si Terence bro. Sabi ni Aliyah. Oh! Nakahinga ng maluwag si Lorilyn. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Terence. Nagpapakulo si Terence ng gamot para kay Melissa sa kusina nang tumunog ang kanyang telepono. Pinulot niya ito nang hindi man lang tumitingin. Hello, kamusta? Kuya Linford, ako. Ako si Lil Lorilyn. Medyo kinabahan si Lorilyn. Kung tutuusin, wala naman siyang puro intensyon. Nako, Lorilyn. Haha, busy ako nitong mga araw na to, kaya wala akong oras para pansinin ang pag-aaral nyo ni Aliyah. Kaya mo bang makibagay sa high school curriculum? Tanong ni Terence. Hindi pa siya nakakapasok sa middle school, ngunit narinig niya mula kay Cheryl na iba ang curriculum sa high school. Higit na mahirap ang high school, at hindi na masasanay ang ilang estudyante. Oo, pareho kami ni Aliyah sis. Hindi alam ni Lorilyn kung ano ang sasabihin kay Terence, ngunit si Terence ang nagkusa na magsalita tungkol sa pag-aaral. Tuwang-tuwa si Lorilyn at sinunod ang pangunguna ni Terence, nakuha ko ang unang pwesto sa aking grado sa pagkakataong ito, at kamangha-mangha rin si Aliyah, nakakuha siya ng ika-5 pwesto. Oh, ganon kalakas. Medyo nagulat si Terence ang pagkakuha ni Lorilyn sa unang pwesto ay hindi ganoon kalaki, sa totoo lang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahusay na mag-aaral sa simula, ngunit si Aliyah na nakakuha ng ika-5 ay medyo nakakagulat. Hindi mo ito kinopya, di ba? Ah! Natigilan si Lorilyn at nauutol pagkaraan ng ilang sandali, ako. Una na ako. Kanino? Kanino mo kinokopya? Hindi ikaw ang tinutukoy ko, si Aliyah ang tinutukoy ko. Sabi ni Terence. Terence bro, ganun ba ako kaina? Hindi ba pwedeng mag-aral na lang ako? Si Aliyah ay nag-eavesdrop sa buong oras, at hindi siya natuwa nang marinig na nagdududa si Terence sa kanyang mga marka. Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Sinasabi ko lang. How about this, I'll treat you guys to a meal when I'm free to reward you guys. Maganda ang grades mo, keep it up. Mapait na ngumiti si Terence. Narinig ni Lorilyn na parating si Terence at tuwang-tuwa siya, kung gayon, Kuya Linford, ibababa ko muna ang tawag. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Sige, paalam. Binaba ni Terence ang tawag. Pulang-pula ang mukha ni Lorilyn habang hawak niya ang telepono. Nakahinga siya ng maluwag. Kinabahan siya. Lorilyn, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo pa sinabi? Binaba na niya ang tawag. Talaga. Asar na sabi ni Aliyah. Tapos anong sasabihin? Hindi pa ba tayo tapos? Maingat na tanong ni Lorilyn. Anong sasabihin, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hindi mo talaga alam kung paano ay treasure ang mga pagkakataon mo. Walang magawang sabi ni Aliyah. Tapos tatawag ulit ako. Hindi alam ni Lorilyn ang gagawin. Away ulit. Anong sabi niya? Natuwa naman si Aliyah. Hindi ko alam. Hindi alam ni Lorilyn kung ano ang sasabihin. Forget it. Next time, you'll learn from me. Kung hindi kita tutulungan, buong buhay mo iiyak ka. Sabi ni Aliyah. Okay. Thank you, Aliyah sis. Seryosong tumango si Lorilyn at nagpasalamat. Tumayo si Aliyah, maliligo ako at matutulog. Hindi masyadong kalmado ang pakiramdam ni Terence matapos ibitin ang tawag na ramdaman niya ang boses ni Aliyah na parang may batong dumidiin sa kanyang puso, na nagpapaalala sa kanya ng panggalan. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono, dinial ni Terence ang numero ni Darwin bro. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa panig ni Darwin bro, kontrolado ba niya ang kapangyarihan ng Red Conch sa bansa? Malalaman kaya niya ang kuta ng pulang kabibe sa ibang bansa? Makakahanap kaya siya ng impormasyon tungkol sa panggalan? Mr. Linford. Nagring ang telepono ng 4 o 5 beses bago ito nakakonekta. Narinig ang magalang na boses ni Brother Darwin. Darwin, kumusta ang sitwasyon? Naging great master ka na, di ba?
Mahinang tanong ni Terence. Salamat kay Mr. Linford, naging big boss ako ng kuta ng Red Conch Country. Huminto sandali si Brother Darwin bago ngumiti ng mapait. Gayunpaman, may problema. Oh, anong ibig mong sabihin? Inilatag ko na ang landas para sa iyo, hindi mo pa rin kaya? Tanong ni Terence. Mr. Linford, wala akong magagawa. Baka hindi ako pagkatiwalaan ng headquarters na i-monopolize ang kapangyarihan. Bagamat hindi nila itinaguyod ang pangalawa at pangatlo, pinaratyut nila ang isang military advisor mula sa punong tanggapan. Isa daw siyang military advisor, pero siya ay may kapangyarihang kagaya ko. Kailangan kong pag-usapan ang lahat sa kanya. Isa pa, ang kanyang autoridad ay mas mataas pa kaysa sa headquarters. Siya ang gumagawa ng karamihan sa mga desisyon sa Pulang Kabibe. Hindi ko man lang makikialam. Oh, ganito ba? Kumunat ang noo ni Terence. Tila naisip niya na ang mga bagay ay medyo napakasimple noon. Naisip niya na pagkatapos maalis ang mga pinunong naka-Redcon case, si Darwin Bro ay maaring pumalit sa posisyon at magkaroon ng lahat ng kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ang punong tanggapan ay magpapadala ng isang airborne na sundalo. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, walang mali dito. Noong nakaraan, ang Red Conch Stronghold ay kontrolado ng 3 leader na magkasama. Ngayon, si Kuya Darwin na lang ang natira. Kung ito man ay dahil sa tiwala o para balansehin ang kapangyarihan ni Kuya Darwin, normal lang sa punong tanggapan na magpadala ng ibang tao. Oo. Mapait na ngumiti si Brother Darwin. Gusto ko ring tapusin ang gawain ni Mr. Linford sa lalong madaling panahon, ngunit wala akong magawa. Kahit anong gawin ko, pinapanood ako ng tagapayo ng militar na iyon. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,543. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay dapat mong tiisin ito para sa isang sandali at tingnan kung may pagkakataon na manalo sa kanya o patayin siya. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Boss, I can't win him over. He's the military counselor of the headquarters, at sayang ang talent niya na bumaba. He's acting arrogantly and not treat me as the chief at all. Siya ang nagdedesisyon. Mapait na sabi ni Kuya Darwin, at sky class siya, paano ko siya papatayin? Hindi siya kayang patayin ng mga ordinaryong tao. Natigilan si Terence. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang advisor na ito na si Jun, isang sky class master. Ito ay wala sa inaasahan ni Terence. Napaisip siya at sinabing, sige, kung ganoon. Magtiis sa ngayon at isave ang iyong lakas. Huwag mo lang hayaang patayin ka niya. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Sige boss, mag-iingat ako. Mabilis na sabi ni Kuya Darwin. Binaba ni Terence ang telepono at umiling. Tila hindi naging maayos ang mga pangyayari gaya ng iniisip niya. Hindi kontrolado ni Darwin Bro ang kapangyarihan sa bansang Red Conch. Sa kabaligtaran, parang hindi siya naging carefree gaya ng amo ng Bar Branch. He was the boss in name now, but in reality, lahat ng power niya inagaw ng advisor June. Ngunit hindi ito nakakagulat ang tagapayo na ito ay ipinadala ng punong tanggapan, at siya ay isang sky class master, bakit niya pakialam ang isang earth class early phase tulad ng Darwin. Tila kailangan niyang pag-isipan ng matagal ang tungkol sa mga armadillos, kung hindi ito gagana, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para patayin ang tagapayo ng militar. I wonder kung gaano siya kalakas sa heaven rank. Pero kahit na ano, basta sky class, hindi ito mahina. Kung sky class ito, maliban kung gumamit si Terence ng sneak attack o chi bomb, wala siyang gaanong kumpiyansa na manalo. At kaya hindi nagmamadali si Terence. Kailangan niyang hanapin ang panggilan, ngunit kailangan muna niyang magplano. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, kung gayon siya ay isang tulala. Kahit na alam ni Aliyah ang totoo, masisisi niya ito sa pagkuha ng panganib. Tinapos ni Melissa ang kanyang shower nang matapos si Terence sa paggawa ng gamot, at ang mahinang bango ng katawan ng isang babae at shower gel ay umaagos mula sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim, hindi niya makuha ang amoy na ito, at sa tuwing malalanghap niya ito, ne-refresh ang pakiramdam niya.
Kung hindi dahil alam niyang ito ay mabuti para sa pagsasanay, iisipin niya na ito ay isang gamot. Si Melissa ay nasa kalagitnaan ng pagpapatuyo ng kanyang buhok nang makita niya si Terence na nakatayo sa tabi niya. Napatalon siya sa amoy ng kanyang katawan. Oo, anong ginagawa mo? Kukunin kita ng gamot. Awkward na sabi ni Terence. You need to cultivate, we'll talk about it in the room, it's not good here. Hininaan ni Melissa ang boses at sinulyapan sina Cheryl at Yasi na nanunood ng TV sa di kalayuan. Hehe, sigurado. Sabi ni Terence habang inaabot ang bowl kay Melissa. Medyo inaantok si Melissa pagkatapos ng gamot, ngunit may hypnotizing effect din ang gamot ni Terence, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos pumasok ni Melissa sa kwarto para matulog, binati ni Terence sina Cheryl at Yasi at pumasok din sa kwarto. Gusto ni Terence na pag-aralan ang itim na bakal, ngunit tila mas mahalaga ang pagsasanay. Hindi pa siya sky class, kaya walang kwenta ang pag-aaral ng armas. Kahit na ang itim na bakal na baras ay maaaring makalusot sa proteksyon ng chi ng isang practitioner, ito ay epektibo lamang laban sa mga mas mababang antas ng practitioner. Mabuti laban sa mga bagitong taong tulad mo Pacho at Irving, ngunit laban sa mga lumang timer na iyon, hindi ba nila susubukan na umiwas o kunin ito mula sa iyo kung nakita nilang maaari mong masira ang proteksyon ng chi? Kaya't ang bagay na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para kay Terence sa ngayon, wala siyang gamit para sa mga practitioner sa ilalim ng Sky Class, at ang pakikipaglaban sa Sky Class pataas sa bagay na ito ay humihingi lamang ng gulo. Ang isang chi-infused na sandata ay sapat na para lumipad si Terence, walang silbi para dito. Umakyat si Terence sa kama at marahang niyakap si Melissa. Sinimulan niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, naghahanda para sa bagong gabi, parehong masaya at may sakit. Ang sakit ay dahil ang magandang babae sa kanyang mga bisig ay hindi mahawakan, at ang kaligayahan ay dahil ang kanyang lakas ay mabilis na bumubuti. Sa lugar na iyon, galit na galit si Patriarch Albert habang nakatingin kay Lowell, na nakahiga sa sickbed. Maging si Patriarch Albert ay walang magawa nang siya ay lumabas sa pag-iisa. Napakalubha ng mga sugat ni Lowell na ang kanyang buhay ay nabitay sa isang sinulid. Hindi niya alam kung sino ang maaaring maging mabisyo upang gawing ganoong estado ang isang mahalagang piraso ng chess sa kanyang plano. Maliban kay Lowell, na siyang maliwanag, may mga especially iya din sa lugar na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang planong ito ay pinlano ng ilang dekada at hindi maaaring payagang mabaygo. Gayunpaman, ang pagkasira ng maliwanag ay may epekto na hindi maaaring balewalain. Bagamat may isang especially iya, ang especially iya ay may malaking kapintasan. Hindi banggitin ang kanyang pangangatawan, may malaking kapintasan sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga tagapagmana, kaya naman galit na galit si Patriarch Albert. Pangalawa kuya, wala na ba talagang ibang paraan para sa Lowell? Anong problema? Tanong ni Patriarch Albert, ayaw sumuko. Wala nang ibang paraan. Umiling si Patriarch Albert. At least for now, there's no way. Naghahanap din ako ng ilang sinaunang libro, pero sa pangkalahatan, may pag-asa pa. AI. Hindi. Napabuntong hininga si Patriarch Albert. Palapit ng palapit ang araw na iyon. Kung hindi pa madyay gising si Lowell noon, hayaan na lang natin ang ating mga especially iya na gawin ito. Third kuya, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. I will work hard. Kung kuya. Sabi ni Patriarch Albert. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Patriarch Albert at medyo napahiya siya. Tama na, pangatlo kuya. Hindi kita sinisisi. Aksidente lang ang aksidente noon. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Kahit hindi kami na-contact ni Kuya all these years, hindi niya nakakalimutan ang mga aral ng ninuno na iniwan ni Master. Naghahanda na rin siya para bumalik sa ganoong level ang sekta namin. Si Kuya ay nagsisikap din maghanap ng wood type na Patriarch Albert. Sabi ni Kuya Patriarch Albert. Ayos lang ako. Hindi natural na ngumiti si Ancestor Albert. Okay lang. Kung hindi talaga natin kaya, gagamitin natin ang ating mga especially iya. Sana hindi na nila tayo pababayaan sa pagkakataong ito. Kaya pa naman ng spy. Hindi niya tayo dapat biguan. Sabi ni Patriarch Albert.
Habang nag-uusap silang dalawa, sumigaw ang isang alagad sa labas ng pinto, "Guro, Tito Guro, may air report ako." "Bata, pasok ka," sabi ni Patriarch Albert matapos marinig ang ingay sa labas. "Oo, Tito Master." Ang taong pumasok ay ang pinakamatandang disipulo ni Patriarch Albert. "Little, you're here. Ano ang problema? I asked you to investigate Natoy, how's it going? Any results?" Tanong ni Patriarch Albert. 2,544. "Guro, narito ang alagad na ito upang iulat ang bagay na ito. Ayon sa utos ng aking Panginoon, nagsaliksik ako, ang alagad ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, si Natoy, ay nasugatan ng husto sa pagsubok, at nag-iisa doon sa buong panahon. Hindi siya umalis sa bundok, at hindi pa siya nakapunta sa bulubundukin ng Wulang Hautay. Alam ko na ang tungkol dito. Noong itinanggi ito ng araw-araw at araw-araw na sekta, alam ko nang hindi dapat siya iyon." Ikinaway ni Patriarch Albert ang kanyang kamay at sinenyasan ang maliit na magpatuloy. Ito ay dahil ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay isa ring sekta na nagretiro na sa antas na iyon. Ito ay may mahabang kasaysayan, at sa mga tuntunin ng pangkalahatang pundasyon at lakas, maaaring hindi ito natatakot sa lugar na iyon. Sa makatuwid, kung sinabi nilang walang lugar, walang lugar. Ngunit, si Natoy ay matagal nang wala sa sekta, ang kanyang pangalan ay sikat lamang sa kanyang sekta. Ang iba pang mga sinaunang sekta, maliban sa Ice Palace, halos walang nakakakilala sa kanya. Maliit na sabi, kung ang taong nanakit kay Lowell ay nagsabi ng pangalan ni Natoy, malamang na ito ay isang nakatagong bahay sa Zhang Ice Palace, o isang nakatagong bahay sa Palasyo ng Ice, kahit sino pa. Ice Palace. Imposible. Kinawayan ni Patriarch Albert ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, ang Ice Palace ay konektado sa atin, at alam nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga plano natin sa hinaharap. Hindi nila alam ang mga detalye, ngunit hindi nila tayo sasalungat. Mabilis na tumango ang bata at sinabing, "Oo, Guro. Kung gayon, dapat nating. I need you to investigate two things right now. First, who did Natoy offend in the test, and where he got his injuries. Pangalawa, imbestigahan mo kung saan ang hometown ni Natoy, and go there to investigate, see if we can find the two murderers." Lalo na ang babaeng kumuha ng kayamanan, utos ng ninuno ng Albert, tingnan kung siya ay mula sa bayan ng Natoy. "Oo, Master." Mabilis na tumango ang maliit bilang tugon. "Oo, sige." Ikinumpas ni Patriarch Albert ang kanyang kamay at hinayaan ang maliit na umalis. Kino-frame lang siya ni Terence nang hindi masyadong nag-iisip. Hindi niya inaasahan na ang ninuno ni Albert ay napakatalino at nag-iisip ng napakaraming bagay batay sa klon na ito. Talagang nagawa niyang malaman ang tungkol kay Terence nang napakabilis. Kinaumagahan, maingat na inilapag ni Terence ang natutulog na Melissa at pumunta sa kusina. Hindi pa gising si Melissa, at hindi pa siya nakatulog ng maaga. 5:00 pa lang ng umaga, kaya naman makatuwirang tulog pa rin siya. Pagkatapos mag-almusal ay bumaba na rin sina Cheryl at Yasi. Si Melissa ang huling nagising, humihikab habang papalabas ng kwarto. "Wow, Shield bro? Bakit pagod na pagod si Melissa sis? Hindi ba kayo natulog ng maaga? Nagising ka ba ng hiteng gabi para may gawin?" Nagtatakang tanong ni Yasi. Namula ang mukha ni Melissa, alam na alam niya ang ibig sabihin ni Yasi, pero wala talaga siyang ginagawa, pagod talaga siya. Gayunpaman, alam ni Melissa na ang pagpapaliwanag ay isang pagtatakip lamang, at habang sinusubukan mong ipaliwanag, lalo itong nagpapakita na may mali sa iyong konsensya. Kaya namula siya at hindi na nagsalita. "Nagawa ko na, okay." Nakangiting sabi ni Terence. Pinilit niyang basagin ang awkward na kapaligiran. "Oh, ginawa mo talaga." Nanlaki ang mata ni Yasi. "Shield bro? Tell Yasi how it felt." Bang! Dinampot ni Cheryl ang bote ng gatas at binasag ito sa ulo ni Yasi, dahilan para mahulog ito sa lupa. "I'm just teasing you and you are serious. If you really think that way, then you'll know once you do it with Terence." "Og! Ako!" Umiiyak si Yasi at bumangon sa lupa, hawak ang ulo niya, "May bukol sa ulo ko, masyadong mabisyo si Cheryl sis. Bilisan mo kumain."
Huminga ng malalim si Cheryl. Tinanggap na niya si Melissa, at tinanggap ang katotohanan na si Terence ay naghahanap ng isa pang pangunahing asawa, ngunit ang biglaang balita na ginawa ito ni Terence at Melissa ay nagalit pa rin sa kanya. Alam niya na malamang na nagbibiro si Terence, ngunit hindi niya mapigilan. Ngayon, naging punching bag niya si Yasi. Kawawang Yasi. Oh, malapit na ang regla ni Cheryl sis nitong ilang araw. Tinakpan ni Yasi ang kanyang ulo at bumulong kay Terence. Nakita ito ni Terence na kakaiba. Saan kaya nakuha ni Miss ang init ng ulo niya kaninang madaling araw? Naniwala si Melissa sa mga salita ni Yasi pagkaraan ng ilang sandali. Naawa siya, natama ng ulo niya kaninang madaling araw. Dumating na sina Jenny at Chito, ngunit walang nag-uulit ng naunang paksa. Sabay silang nag-almusal at saka nag-drive papuntang school. Bumalik si Irving sa hidden house na si Hale at binisita ang kanyang matanda. Ang matandang Hale ay isang practitioner, ngunit siya ay lumalaki sa mga taon. Ang chinang langit at lupa ay hindi kasing dami ng kay Terence sa Jade Space, kaya kailangan pa niyang matulog sa gabi. Ngunit nang mabalitaan niyang nakabalik na si Irving ay agad niya itong pinuntahan. Lolo, nakabalik na po ako. Pagkapasok ni Irving sa bahay, kinuha niya ang martial skill na nakuha niya mula sa bahay ni York at iniharap ito sa matanda. Ito ang teknik na nakuha ko mula sa Hidden House York. Hindi masama. Ang matandang Hale ay tumango bilang kasiyahan, nalulugod na si Irving ay naglabas ng isang martial skill sa sandaling siya ay bumalik. Nilinggan niya ang matandang Mian at sinabing, Elder Mian, gumawa ng kopya at ilagay ito sa aklatan ng Hidden House Hale. Oo, matandang master. Kinuha ni Elder Mian ang aklat mula kay Irving at pumunta sa silid sa likod para kopyahin ito. Paano na? May ginawa ka bang gulo sa Hidden House York? Tanong ni Old Master Hale. Walang gaanong gulo. Ang proseso ng pagkuha ng martial arts technique ay napaka-smooth. Si Uncle ay naglabas ng dalawang martial arts techniques, isang simple at isang mahirap. Matapat na sabi ni Irving. Oh. Tapos kinuha mo yung madali o mahirap. Tumaas ang kilay ng ama ni Irving at nagtanong. Yung kinuha ko ang mahirap. Bagamat mahirap ay cultivate, medyo makapangyarihan pagkatapos ma-master ang martial skill. Sapagkat alam ko ang isang bagay, at iyon ay sa pamamagitan lamang ng pagdurusa makakataas ang isa sa iba. Sabi ni Irving. Oh, hindi masama. Tuwang-tuwa ang matandang Hale matapos marinig iyon. Kung pinili ni Irving ang isang simple at madaling martial skill, wala siyang sasabihin, ngunit madidismaya siya sa kanya. Ang mga kilos ngayon ni Irving ay nagpasaya sa kanya. Kung ganito ang pag-iisip ni Irving, siya ay magiging isang magandang tagapagmana. Sabihin mo sa akin, ano ang napakahirap at makapangyarihan sa martial technique na ito? 2,545. Lolo, ang martial skill na ito ay tinatawag na Tusan Legs. It's heaven-defying. Ang unang anyo ng martial skill ay 2 beses sa kapangyarihan ng isang normal na martial skill. Habang tumataas ang level, ang bawat anyo ay magiging katumbas ng isang normal na martial skill at isang anyo. Sa madaling salita, ang isang anyo ay katumbas ng 2 anyo, ang 2 anyo ay katumbas ng 3 anyo, ang 2 anyo ay katumbas ng 4 na anyo, at iba pa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pangalawang anyo ay maaaring mag-activate ng 2 martial na kasanayan sa parehong oras. Paliwanag ni Irving. Oh, ganoon kalakas ang martial skill na ito. Dilat na dilat ang mga mata ni matandang Hale, hindi niya akalain na magiging ganito kabuti ang Hidden House York, na nagbibigay kay Irving ng napakalakas na kasanayan sa militar. Natatakot siya na ang Hidden House na si York ay bibigyan lang siya ng normal na martial skill para paalisin siya. Ito ay malakas, ngunit napakahirap magsanay dito. Mapait na ngumiti si Irving, ang kailangan ay kung gusto mong magsanay ng 1,000 paa, kailangan mo munang mabali ang iyong mga binti. Baliin ang iyong mga paa ng 9 na beses at gumamit ng isang galaw. Ano? Para maisigawa ang martial skill na ito, kailangan mo pang baliin ang iyong mga paa. Natigilan ang ama ni Irving, no way. Hindi ba ito ay katulad ng pagsira sa sarili?
Oo, pero sa tingin ko, ang pagkabali ng mga paa ko ng 9 na beses ay wala. Lolo, nakalimutan mo na ba na ilang beses na rin palang nabali ang mga paa ko? Bale ilang beses ko pa itong mabali. Dagdag pa, narinig ko na ang ilang mga tao ay nagcast ng kanilang sarili para sa paglilinang. Sabi ni Irving. Well, totoo yan. Tumango si Old Master Hale, pero hindi naman 9 na beses, di ba? Naalala ko 5 beses lang. Ano ang gagawin mo sa mga natitirang gamit mo? Well, I'll just break my own legs. Biglang nagsisi si Leandro kung mag-inarte pa siya ng ganoon kasama si Elderby sa harap ni Terence, malamang mabali na naman ang mga paa niya. Not bad, ambisyosa ka. You're very powerful. Apo ko yan. Tuwang-tuwa ang ama ni Irving. Nag-thumbs up siya at sinabing, Irving, kanina pa kita pinagmamasdan, pero na-realize ko na isa kang bata na matako sa kasiyahan. Bagamat malaki ang naiambag mo sa ating tagumpay Hale, hindi ako sigurado kung kaya mong gampanan ang responsibilidad ng bahay, kaya't nagdadalawang isip ako kung kaya ko bang ibigay ang posisyon ng pinuno ng bahay, ngunit ngayon, nakinig ako sa iyo at nakita ko ang iyong ambisyon. Isa kang bata na kayang tiisin ang mga paghihirap, at ang libong sipa na ito ay napakalakas. Kung gayon ang iyong lakas ay tiyak na tataas ng husto, at ang aming nakatagong bahay na si Hale ay magkakaroon ng pag-asa sa hinaharap. Nagulat at natuwa si Irving sa sinabi ng kanyang lolo, hindi niya akalain na ang martial arts na pinili niya dahil nabali niya ang kanyang mga binti ay magiging desisyon ng kanyang lolo na gawin siyang young master. Dahil dito, naisip ni Irving na siya ay maswerte kung hindi dahil sa maraming beses na binali ni Terence ang kanyang mga binti, hindi siya pipili ng ganoong pamamaraan ng pagpapahirap sa sarili. Dahil sa sanay na siyang baliin ang kanyang mga binti kaya siya nauwi sa ganito. Lolo, huwag kang mag-alala. Magsasanay ako ng husto at aakayin ang Hidden House Hale sa kaluwalhatian. Magalang na sabi ni Irving. Pwede ka na munang bumalik, gusto ko nang magpahinga. Sabi ng matandang Hale. Sandali lang, Lolo. May importante akong pag-uusapan sa iyo. Sabi ni Irving. Oh, may iba pa ba? Tanong ni Old Master Hale. Lolo, noong nagpunta ako sa Hidden House York, nakita ko ang anak ni Uncle, ang pinsan na si Carla, at na love at first sight. Naisip ko, pwede mo bang hilingin kay Tito na pakasalan ko si pinsan Carla tapos mas magiging close tayo? Sabi ni Irving. Oh, I see. Hindi nagpakita ng anumang pagkasuklam o kagalakan si Old Master Hale matapos itong marinig. Tumango lang siya at sinabing, alam ko, pag-iisipan ko. Ito ay isang magandang bagay, ngunit hindi ko alam kung ang Hidden House York ay papayag sa proposal ng kasal na ito. Alam mo, dahil sa Chi Gathering Pill, nasa ibabaw lang tayo ng Hidden House York, at nagulat ako na makukuha mo ang martial arts skill. Kung hihingi tayo ng kasal, natatakot ako na tanggihan ito ng Hidden House York, at makakasama ito sa mukha ng Hidden House Hale, kaya kailangan nating pag-isipan ito. Oo, Lolo, kaya hindi ko direktang ginawa ang kahilingang ito sa Hidden House York, gusto kong pag-usapan ito sa iyo. Nagulat si Irving, talagang sinadya niya ito sa pagkakataong ito. Ang Hidden House York's princess ay hindi lamang maganda, ngunit higit sa lahat, kung pakakasalan niya si Carla, ang kanyang posisyon bilang pinuno ng bahay Hale ay masisiguro. Hindi ba't ganoon din ang kanyang ama na si Glade? Pwede ka munang bumalik. I know about this. Kinawian ng matandang Hale ang kanyang kamay, senyales na umalis si Irving. Oo. Hindi na naglakas loob si Irving na magsalita pa at mabilis na umalis. Sa katunayan, pareho ang iniisip ng matandang master na sina Hale at Irving. Naisip din niya na kung mapapangasawa ni Irving si Carla, mababawasan ang pagtutol kapag itulak niya si Irving sa itaas. Kaya ang bagay na ito ay talagang maaaring manipulahin. Pagkatapos bumalik ni Irving, inilabas niya ang 1,000 legs, martial skill at sinimulang pag-aralan ang kanyang mga binti.
Ang pagbali sa kanyang mga binti ng 9 na beses ay masyadong malupit, at karamihan sa mga tao ay hindi magagawa iyon, ngunit upang makabisado ang martial skill na ito, kinailangan ni Irving na baliin ang kanyang 2 binti. Nakahanap si Irving ng isang malaking martilyo, itinikom ang kanyang mga ngipin, ipinikit ang kanyang mga mata, at binasag ang kanyang binti. Bang! Oh! Napasigaw si Irving sa sakit, ngunit hindi nabali ang kanyang binti. Maliban sa isang pasa, walang ibang nasugatan. Si Irving ay isang Earth-class early phase ngayon, pagkatapos ng lahat, at mayroon siyang chi para protektahan ang kanyang katawan. Nang siya ay nasugatan, hindi niya natural na ginamit ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang sarili, at hindi nabali ng martilyo ang kanyang binti, ngunit siya ay nasa sobrang sakit na siya ay pinagpapawisan. Damn it! It hurts so much. This broken leg is not something that ordinary people can break. Kinagat ni Irving ang kanyang mga ngipin sa sakit, madaling nabali ni Terence ang kanyang binti, ngunit hindi niya ginawa. Tila ito ay isang teknikal na trabaho. Naghintay ng ilang sandali si Irving bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling itinaas ang kanyang martilyo. Sa pagkakataong ito, iniiwasan niyang gamitin ang kanyang chi para protektahan ang sarili. Isa pang, bang! Itinapon ni Leandro ang martilyo at nagsimulang tumalon sa lupa, masakit, masakit, masakit. Nasira ito ngayon, tama. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Irving na maliban sa isang bukol sa kanyang binti, walang palatandaan na ito ay mabali. Nagsimula siyang sumimangot. Bakit napakahirap na baliin ang kanyang mga binti? Nang mabali ni Terence ang kanyang mga binti, nabali niya ito sa isang iglap, ngunit pagdating sa sarili, hindi na posible. 2,546. Kalimutan mo na, hahanapin ko si Terence bukas ng umaga, may experience na siya. Itinapon ni Irving ang martilyo at nahiga sa kama. Kung tungkol sa pagsasanay, bihira niyang gawin ito, bakit kailangan niyang magsanay kung mayroon siyang mga table tasks? Bagamat napakahalaga ng tableta, ginagawa ng nakatagong pamilyang Hale ang kanilang makakaya upang alagaan siya. Maaaring makabili siya ng mas magandang table task sa hinaharap. Sa itaas ng maliit na chi gathering peel ay ang chi gathering peel. Ayon sa alamat, may isa pang uri ng tableta sa itaas ng maliit na chi gathering peel na maaaring magpalakas ng isang tao pagkatapos itong inumin. Gayunpaman, ang recipe para sa tabletang ito ay nawala, kaya bihira itong lumitaw sa mundo ng paglilinang. Ang ilan ay natagpuan sa ilang mga sinaunang guho at hindi madaling ibenta. Bagamat ang elixir na ito ay isang second-grade elixir, maaari lamang itong pinuhin ng isang cultivator na umabot sa rurok ng 2nd baitang. Gayunpaman, mas madaling pinuhin kaysa sa pangatlong baitang elixir, ang chi gathering elixir. Ito ay lamang na walang sino man ang maaaring pinuhin ito ng walang elixir recipe. Kinaumagahan, naghihintay na si Irving sa kanyang sasakyan sa pasukan ng Industry University ng Stonegate City. Nakita niya ang Grand Cherokee ni Terence na nagmamaneho mula sa malayo, at mabilis siyang tumakbo para ihinto ang sasakyan ni Terence. Ihinto mo ang sasakyan. Sigaw ni Irving. Kung wala sila sa harap ng gate ng paaralan, si Terence ay natama na ng gas. May sakit ba sa ulo ang batang ito? Anong ginagawa mo? Itinigil ni Terence ang sasakyan at malamig na tumingin kay Irving. Magwala ka, ayaw kitang bugbugin ngayon, kailangan kong pumasok sa klase. Hindi. Sigaw ni Irving. Hindi ka nakainom ng gamot ngayon, di ba? Sa tingin mo ay malakas ang Earth Class early phase, di ba? Gusto mo bang sundan ang yapik ni Kuya B? Kumunat ang noo ni Terence, ngunit nagulat siya na biglang naging Earth Class early phase si Irving. Kinain ba niya ang lahat ng chi gathering pills na nabili niya? Og, ayoko. Tumalon si Irving, nandito siya para baliin ang kanyang mga paa, hindi para ma-disable. Kung siya ay naging tulad ng Elderby, hindi na niya kailangan pang sanayin ang kanyang mga binti, nakahiga na lang siya sa kama habang naghihintay ng kamatayan. Anong ginagawa mo dito kung ayaw mo? Naramdaman ni Terence na may mali sa Irving ngayon. Actually, medyo makati yung legs ko. Can you help me break them?
Sabi ni Irving pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Terence si Irving at kumunat ang noo, hindi naman sa hindi mo ininom ang gamot mo, mali ang nainom mong gamot. Bilisan mo at sumigaw sa gilid, huwag kang pumunta dito at magsalita ng katawa-tawa. Boss Terence, ako. Wala akong sinabing kakaiba, it's just. Nangangati talaga ang binti ko, gusto ko nang mabali, pwede mo ba akong tulungan? Natarante si Irving bakit hindi nagalit si Terence ngayon. Naiinis na sana si Terence ngayon kung nagpakita pa siya sa harap niya sa lahat ng oras na ito. Balihin mo ang mga paa mo kung makati, huwag mo na akong hanapin. Pinaandar ni Terence ang sasakyan at pinasakay si Irving. Si Irving ay isang Earth-class early phase ngayon, at hanggat hindi siya nahuhuli, hindi siya mapapatay ng kotse gamit ang kanyang proteksyon sa chi. Huwag! Nakita ni Irving na si Terence ang nagmamaneho sa kanya at napatalon siya sa gulat. Mabilis siyang umiwas sa likod ngunit naalala niyang isa pala siyang Earth-class early phase at hindi siya papatayin ng sasakyan. Ayaw niyang sumuko at tumalon sa kotse ni Terence. Boss Terence, kung hindi ka papayag, hahawakan ko pa rin ang kotse mo at susundan kita kahit saan ka magpunta hanggang sa pumayag ka. May sakit ka ba sa puwet? Naasar din si Terence. Itinigil niya ang sasakyan at hinawakan si Irving sa kwelyo, hinayla siya palabas ng sasakyan at itinapon sa lupa, hindi mo binibitawan ang kotse ko, di ba? Tama, kung hindi mo binali ang mga paa ko, hindi kita bibitawan. Nagsimulang kumanta si Irving ng walang kahihiyan, hindi ako bumibitaw, hindi ako bumibitaw, hindi ako bumibitaw. O sige, alam ko. Lumakad si Terence sa gilid ni Irving at itinaas ang kanyang paa, at sa ilalim ng masayang mga mata ni Irving. Trahedya. Si Terence ay hindi damapo sa mga binti ni Irving, ngunit ang kanyang mga braso. Dalawang kaluskos ang maririnig ang mga braso ni Irving ay nabali ni Terence. Oh my God! Ang sakit! Naputol ang mga braso ni Irving, at nagsimula siyang humagulgol. Nabali ang kamay mo. Titignan ko kung paano mo hahawakan ang kotse ko at hindi mo bibitawan. Dahil doon, bumalik si Terence sa kotse at dumiretso sa parking lot ng paaralan, walang pakialam kay Irving. Wahahahaha, namamatay ako sa kakatawa. Nakita ni Yasi ang kabuuan mula sa sasakyan at humagalpak ng tawa, ang sarap ng pakiramdam ni Irving sa pagkakataong ito, gusto niyang baliin ang kanyang binti, ngunit ngayon ay nabali ang kanyang kamay. Hindi nakaimik si Cheryl. Masyadong malas si Irving na makatagpo ng isang tulad ni Terence na hindi naglaro sa mga patakaran. Ito ay nakatadhana na maging isang trahedya. Ngunit natarante siya, hindi tanga si Irving, bakit siya biglang darating at gumawa ng ganoong katangahang kahilingan. Hindi ako sigurado, ngunit tiyak na ito ay isang bagay na mabuti para sa kanya. Kung hindi, siya ay mababaliw. Mahinang sabi ni Terence. Wala siya sa mood na pakialam sa negosyo ni Irving, ngunit ayaw niyang makinig sa kanyang mga utos ng walang dahilan. Kaya't hindi binali ni Terence ang binti ni Irving, ngunit nabali ang kanyang braso. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, pumunta sina Terence, Jenny, at Melissa sa biology building para sa klase, habang sina Cheryl, Yasi, at Chito ay pumunta sa economics building. Tanging ang kalunos-lunos na si Irving ang naiwan na nakahiga sa harap ng paaralan, humahagulgol sa sakit. Nabali ang kanyang kamay, at hindi man lang niya matawagan ang kanyang pamilya para kunin siya. Leandro at Stanley ay nag-impake ng kanilang mga gamit at naghanda na para pumunta nang mapadaan sila sa gate ng paaralan. Nagulat si Stanley nang makitang may nakahiga. Leandro bro, bakit may lalaki dyan? Who cares? Bilisan na natin. I can't wait another minute. Gusto kong umakyat ng bundok. Naiinip na sabi ni Leandro. Oh, okay. Leandro bro, that guy. Gulat na tawag ni Stanley habang papalapit ang kanyang sasakyan. Tapos ka na ba? Sinampal ni Leandro si Stanley sa mukha. Hindi mo ba naisip na nakakahiya? Binugbog ako ni Irving mula sa isang tagong bahay. Kailangan kong umakyat ng bundok at humingi ng tulong kay Sifo para makaganti ako. Oh. Ako.
Tinakpin ni Stanley ang kanyang mukha at sinabing, "Leandro bro, ang lalaking iyon sa lupa, siya si Irving." Ano? Ano? Leandro blurted out, pissed off. "Bilisan mo at ihinto mo ang sasakyan. Ito. Magaling." Agad na inihinto ni Stanley ang sasakyan, hindi nakaimik. 2,547. Napaisip si Stanley, ikaw ang ayaw sabihin ko. Sinampal mo pa nga ako, malas ko naman. Pero hindi siya naglakas loob na sabihin ito kay Leandro, baka isa pang sampal ang kapalit nito. Walang pakialam si Leandro kung paano ipinaliwanag ni Stanley ang kanyang sarili at tumalon siya palabas ng sasakyan. Nakita niya si Irving na nakahiga sa harap ng gate ng paaralan, umiiyak. Ang kanyang mga braso ay hindi natural na napilipit, at hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit tiyak na siya ay nasugatan. Ito ay isang makajos na pagkakataon. Tuwang-tuwa si Leandro na parang rocket na humarurot at sinipa si Irving sa mukha. Secure Lola, are not you very powerful? Aren't you awesome? Tapos ka na rin, no? Iniisip ni Irving na maaari na siyang bumangon at tumakbo pabalik sa kanyang bahay na naglalakad pagkatapos na gumaling ang kanyang braso, ngunit hindi niya inaasahan ang isang leather na sapatos na tumama sa kanyang mukha habang siya ay nagpapahinga. Hindi naman ganoon kasakit, pero nabigla siya. Sino te? Lumingon si Irving at nakita si Leandro. Mabilis niyang ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili. Leandro, anong ginagawa mo dito? I've finally found your weak point, di ba? Hindi mo ba ako papatulan? Hindi ka ba masyadong marunong? Bakit hindi ka na umaarte? Tumawa si Leandro habang patuloy niyang sinisipa ang mukha ni Irving, ngunit sa pagkakataong ito si Irving ay pinuprotektahan siya ng kanyang chi, na nagpapahintulot sa kanya na dumpenso laban sa pag-atake ni Leandro. Wala kang magagawa sa akin kahit mabali ang braso ko. Nanalo si Terence sa armas mo, anong magagawa mo sa akin? Narinig din ni Irving ang balita, kaya hindi siya natakot. Matagal siyang sinipa ni Leandro bago naalala na si Irving ay isang Earth-class early phase at pinuprotektahan siya ng kanyang chi. Maaaring bugbugin siya ni Terence, ngunit walang magawa si Leandro sa kanya. Ngunit may dumating na ideya kay Leandro, nakita niya ang nakabaluktot na braso ni Irving at tinapakan ito ng paa. Huminga ng malamig si Irving, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Mayroon siyang chi para protektahan ang kanyang katawan, ngunit iyon lang ang magagawa nito para protektahan siya mula sa mga pag-atake ni Leandro. Ang brasong ito, gayunpaman, ay naiiba, ang lakas ng pag-atake ay naalis, ngunit ang sipa ni Leandro ay nagpalipat-lipat sa kanyang braso. Nabali na ang braso, at natural na tataas ang sakit kung lilipat ito. Tuwang-tuwa si Leandro nang makitang gumagana ito, patuloy niyang sinipa ang sugat ni Irving, ngunit si Irving ay isang practitioner, kung tutuusin, at kaya pa niyang tiisin ang sakit. It was just a simple wound, and so Irving if you want to torture me like this, you can do whatever you want. Konting sakit lang, kaya ko pa. Ituloy mo. Nawalan ng interes si Leandro matapos marinig ang sinabi ni Irving. Sa totoo lang, medyo naiinis din siya. Masasabi niyang may sakit si Irving, ngunit hindi sa puntong umiiyak siya para sa kanyang mga magulang. Nawalan ng interes si Leandro kay Irving at bumalik sa sasakyan. Drive. Lampasan mo siya. Gustong mainis ni Leandro si Irving, alam niyang hindi niya ito mapapatay, ngunit hindi magiging maganda sa pakiramdam ang pagmamaneho sa kanya ng kotse. Sige, sabi niya. Mabilis na pinaandar ni Stanley ang kotse at pinaandar mismo si Irving. Pinuprotektahan siya ni Irving ng kanyang chi, ngunit marami pa rin siyang marka ng gulong sa kanyang katawan. Gayunpaman, nang makita niya kung nasaan ang marka ng gulong, halos umiyak siya. Hindi ba ito ang aking binti? Kung hindi ko ginamit ang totoong chi para protektahan ang aking katawan, hindi kaya nadurog ang aking mga binti ng sasakyan. Sa isiping iyon, mabilis na sumigaw si Irving, sandali. Kumunat ang noo ni Leandro at idinikit ang ulo sa bintana, nakatingin kay Irving sa lupa. Naiinip niyang tanong, anong problema?
Hindi ka pa sapat at gusto mong masagasaan muli ng kotse ko. Tama, tama. Ganito. Mabilis na tumango si Irving. Pwede mo na lang i-reverse ang sasakyan ngayon. Katulad ng dati, puntirya mo ang binti ko at sagasaan. Nababaliw ka na ba? Sige, bubusugin kita. Hindi alam ni Leandro kung ano ang ibig sabihin ni Irving, ngunit inutusan pa rin niya si Stanley, i-reverse ang sasakyan at tumakbo pabalik sa direksyon kung saan tayo dumating. Oo, Leandro bro. Naisip ni Stanley na dapat pinirito ang utak ni Irving. May mali ba sa kanya? Bakit niya hihilingin na may makasagasa sa kanya? Hindi ba ito may sakit? Gayunpaman, sinunod niya ang utos ni Leandro ng may determinasyon at pinabalik ang sasakyan. Ngunit si Stanley ay hindi si Irving, hindi siya isang profesional na magkakarera. Hindi naman masama ang kanyang husay sa pagmamaneho, ngunit hindi siya ganoon kagaling sa pag-reverse. Kaya, nang nasagasaan niya si Irving, hindi siya dumiretso at gumulong sa mga paa ni Irving. Oof! Humagulgol si Irving at halos sumabog, si Q, Leandro. I told you roll over my leg, anong ginagawa mo? Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang totoong chi para protektahan ang kanyang katawan, kaya nabali ang magkabilang paa niya. Sobrang sakit, pero syempre, mas galit siya. Bakit ang dami mong gagawin? Ang katayuan ni Leandro ay iba sa dati, at hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Terence, ngunit iba ito para kay Irving. Isa lamang siyang nakatagong bahay na alagad ni Hale, ano ang silbi ng pagiging matataas at makapangyarihan? Stanley, paandarin mo na ang sasakyan. Huwag mo siyang pansinin. Naiinip na sabi ni Leandro. Oo, Leandro bro. Agad namang sumagot si Stanley at pinaandar muli ang sasakyan. Muling gumulong ang sasakyan sa mga paa ni Irving nang hindi niya ito pinapansin. Gusto ni Irving na gamitin ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Lalong nabali ang kanyang binti. Hindi na siya makatayo ngayon, kaya gumapang lang siya pabalik. Leandro, maghintay ka lang. Mamamatay ka kapag natapos ko ang aking libong paa. Nagmura si Irving sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Humandar ang sasakyan ni Leandro, na wala sa gate ng school. Si Irving, sa kabilang banda, ay labis na nanlumo, napakasayang araw na ito. Nagsisi si Irving na hindi niya tiningnan ang kanyang almanac bago umalis ng bahay paano siya magiging malas. Noong una, gusto niyang bumangon at tumakbo pabalik pagkatapos niyang magpahinga, ngunit ngayon ay hindi na makatakbo ang kanyang mga paa. Maaari lamang siyang gumapang, ngunit kung gagapang siya pabalik, hindi lamang siya mawawalan ng mukha, ngunit ang hidden house na si Hale ay mawawalan din ng mukha. Paano sila magpapatuloy na manirahan sa lungsod ng Eastern Sea? Si Irving, na nasa kawalan ng pag-asa, ay biglang nakakita ng isang pamilyar na mukha na nagmamaneho patungo sa kanila sa isang sports car. Ito ay tamang nakapulupot na tigre. Tamang nakapulupot na tigre, kanang nakapulupot na tigre. Mabilis na sigaw ni Irving. Hindi ba si Irving iyon? Anong meron? Bakit siya naging miserable? Binugbog ka ba ni Terence o Leandro? Ang kanang kamay na si Pacho ay humiling sa lalaking may dilaw na buhok na ihinto ang sasakyan at tumingin kay Irving na may kakaibang tingin, anong ginagawa mo sa gate ng paaralan? 2,548 HM. Una, binugbog ako ni Terence, pagkatapos ni Leandro. Walang itinago si Irving sa kanang Pacho. Maaari niyang imbestigahan ang mga bagay na ito kung gusto niya, kaya sinabi niya sa kanya ang totoo. Saka malas ka talaga. Hindi natuwa si Pacho, ngunit nakaramdam siya ng pagsimpatya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang taong ito ay mga pag-iral na hindi niya kayang saktan. Magiging malas din siya kung makasalubong niya ang mga ito. Oo, pwede mo bang tawagan ang pamilya ko? Hindi na ako makakabalik, hindi na makagalaw ang mga kamay at paa ko. Napangiti si Irving ng mapait. Do me a favor? And I won't mind you calling me here to get up, and we'll forget about our grudges. Sige. Sumangayon kaagad si Pacho. Hindi rin niya gustong magsimula ng away kay Irving.
Pinilit siya ni Leandro noon, kaya niloko niya si Irving na pumunta rito para bugbugin, ngunit ngayong may pagkakataong mabawasan ang tensyon, hindi siya tanga para isuko ito. Kaya, ikaw Pacho ay tumawag sa telepono ayon sa mga tagubilin ni Irving at nagtanong, ngayon, kailangan mo ba ng tulong ko? Ayos lang, maghihintay lang ako ng kaunti. Umiling si Irving, maraming salamat. You're welcome. Magalang lang si Pacho at hinayaan ang lalaking may dilaw na buhok na magmaneho papasok sa paaralan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang matandang Mian at ibinalik si Irving. Matapos makuha ang pinakailalim ng bagay, binigyan niya si Irving ng isang maliit na tableta para sa pagpapagaling na may walang magawang mukha. Marami pa rin sa mga nakatagong ranggo na 2 tabletang ito sa bahay ni Hale, at lahat sila ay nagmula sa palengke ng practitioner. Si Irving, na bumalik sa normal, ay hinanap ang kanyang matanda na malungkot. Irving, ano bang nangyayari sa'yo? Di ba sabi mo mabali mo ang sarili mong mga paa? Bakit mo hinahanap ulit si Terence? Hindi masyadong maganda ang mukha ng matandang Hale. Bagamat maayos si Irving, nawala sa kanya ang mukha ng Hidden House Hale. Lolo, wala akong choice. Ilang beses kong sinubukan kahapon pero hindi ako nagtagumpay. Kailangan kong saktan ang sarili ko. Gaano ba kalakas ang loob ko? Napangiti ng mapait si Irving, si Terence ang nagbali ng mga paa ko noon, malinis at maayos, kaya naisipan kong hanapin siya, pero sino ba ang nakakaalam na ang lalaking ito ay hindi lalaruin ang mga patakaran at sinira ang magkabilang braso ko. Lagi namang hindi naglalaro si Terence sa rules, alam mo naman yun di ba? Hindi man lang nang ahas ang matandang Hale na labanan si Terence mismo, kaya dehado si Irving. Tanggap na lang niya, forget it. What do you want to do? Ako. Lolo, maaari mo ba akong tulungan? Tanong ni Irving matapos ang ilang pag-aalangan. Ako. Tumingin ang matandang Hale sa mga binti ni Irving at ang kanyang mukha ay kumaibot. Siya ay sky class, ngunit ang pagbali sa mga binti ng kanyang apo gamit ang kanyang sariling mga kamay ay isang bagay na hindi niya magagawa. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang patayin ang sarili ni Kikan, at kaya kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Sky Elixir Sect para magkaroon ng aksidente sa panahon ng pagsubok. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang mga apo. Hindi niya kayang gawin ito sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito ay para tulungan si Irving sa kanyang pagsasanay, kaya hindi niya ito nasaktan. Kaya, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, pag-iisipan ko ito at ayusin ang aking kaisipan. Sige, sabi niya. Tumango si Irving, I'll take my leave then. You can rest, Lolo. Ang unang paaralan ng Starfield ay nagkaroon ng bagong transfer student ngayon. Hindi karaniwan para sa isang transfer student na lumitaw sa isang high school tulad ng unang paaralan ng Starfield, ngunit iba ang transfer student na ito. Pagdating niya sa paaralan, may engranding entrance, na may 4 na itim na sasakyang Mercedes na nangunguna sa daan. Sa gitna ay isang Rolls-Royce, at sa likod ng Rolls-Royce ay 4 na Audi Q7. Parang kasal ng mayaman. Lumabas sa Rolls-Royce sa gitna ang isang binata na nakasuot ng sunglass at nakasuot ng cool na paraan. Ang lalaking ito ay si Liam Colton, ang nag-iisang anak ng mafia boss ng kalapit na lungsod. Aliyah, sa wakas nahanap na rin kita. Pagbaba ni Liam ng sasakyan, nakangiti siyang tumingin sa plaka sa gate ng paaralan. Si Liam ay isa sa mga manliligaw ni Aliyah, at nagsimula ang lahat ilang araw na ang nakalipas. Dumating si Liam sa Starfield kasama ang ilang kaibigan, at noong kumakain sila sa isang restaurant, nakita niya si Aliyah na nagtuturo ng leksyon sa isang pervert. Napakakul niya kaya si Liam ay natulala. Siya mismo ay isang gangster, at interesado siya sa mga batang babae tulad ni Aliyah, na medyo agresibo ngunit naiiba sa mga bully. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi man lang ito sumasagot. Nagbayad lang siya ng bill at umalis kasama si Lorilyn. Si Liam ay isang mayamang pangalawang henerasyon, ngunit hindi siya tanga. Hindi niya alam kung sino siya sa Starfield, at hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Kinuhanan lang niya ito ng litrato, nagpaplanong imbestigahan ang background nito.
Sa background at kapangyarihan ni Liam, napakadaling mag-imbestiga ng isang tao. Maya-maya, nasa harapan na niya ang impormasyon ni Aliyah. Si Aliyah, babae, 16, ay nagtapos sa Rosewood High, ang kapatid na babae ng isa sa 3 malalaking puwersa doon. Hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan noon, at nag-aaral siyang mabuti sa unang paaralan ng Starfield, na nagbabalik ng bagong dahon. Mayroon siyang isa sa malaking 4, Rowan, upang protektahan siya. Nagningning ang mga mata ni Liam nang makita niya ang babaeng ito na hindi pa nagkaka-boyfriend. Grabe, paano niya pakakawalan ng ganoong klaseng babae? Ito ay impormasyon ni Rowan. Rowan, lalaki, 20 taong gulang, isa sa malaking 4 na maniniil ng unang high school ng Starfield, umuulit sa isang taon. Si Father Zotiandi, isang sikat na entertainment tycoon sa Starfield, half-black business, si Kuya Zoro Guang, North District gangster leader. Sok! Tiningnan ni Liam ang impormasyon ni Rowan at malamig na tumawa. Ang isang pamilyang tulad ng kay Rowan ay walang iba kundi isang hooligan sa mga mata ni Liam. Hindi niya alam kung anong relasyon ni Rowan kay Aliyah, at kung bakit niya ito pinoprotektahan sa paaralan, ngunit hindi nag-alala si Liam. Naniniwala siya na ang Rowan ay hindi mangangahas na makialam kung siya ang humahabol kay Aliyah. Sa katunayan, ang kanyang hula ay tama. Rowan ay hindi naglakas loob na babalaan si Liam pagkatapos malaman kung sino siya, dahil hindi niya kayang guluhin siya. Sinimulan ni Liam ang love attack kay Aliyah sa unang araw na pumasok siya sa unang paaralan ng Starfield, at hindi nagsawa si Aliyah dito. Hinanap niya si Zona Rowan para humingi ng tulong, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki ang totoo, Miss Aliyah, hindi talaga kita mapoprotektahan. Sino ang nakakaalam na pumunta siya rito para sa iyo? 2,549. Oh, hindi pwede. Napakurap si Aliyah. Sa pagkakaalam niya, ang House Zhou ay isang medyo malakas na bahay sa Starfield kaya nila halos lahat ng bagay sa mafia. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila ginugulo ng mga lalaki, ngunit ang pagdating ni Liam ay nasira ang balanseng iyon. Oo, ang ama ni Liam, si Boy Bawang, ay isang pansamantalang boss ng mafia, mas malaki kaysa sa bahay Zhou. Sabi ni Rowan, na nahihiya. Miss Aliyah, wala akong choice, napakalakas ng kalaban, dapat ba nating ipaalam kay Boss Terence? Sumimangot si Aliyah. Ayaw niyang problemayan si Terence dahil sa maliliit na bagay na ito, dahil wala siya sa Starfield ngayon, at hindi maginhawa ang pagbalik-balik. Naisip niya si Cody, na isa sa mga big boss sa Starfield, at mayroon din siyang contact number, kaya lang hindi niya ito ginamit. Itatanong ko kay Cody, sabi ni Aliyah. Kung hindi naman kailangan, ayaw niyang mahirapan si Terence sa isang bagay na ganito, na para bang marami siyang gagawin kay Lorilyn. Ayos lang. Ang status ni Cody bro ay katulad ng Overlord Chen, dapat maging epektibo ang mga salita niya. Sabi ni Rowan sabay tango. At kaya, tinawagan ni Aliyah si Cody at sinabi sa kanya ang nangyari. Hindi niya ito tinanggihan, sinabi lamang niya na mag-iimbestiga muna siya at bibigyan siya ng sagot mamaya. Sa totoo lang, hindi ito tinitingnan ni Cody, sinabi iyon ni Aliyah, at malamang na totoo ito. Hindi na kailangang tingnan ito, at gusto lang niyang tanungin si Irving kung handa siyang tumulong. Hello! Si Irving ay bumalik sa normal at nagpapahinga sa kanyang kama. Mahina niyang kinuha ang phone ni Cody. Cody, di ba sabi ko sa'yo wag mo akong tawagan kung walang importante? Ikaw na ang bahala sa negosyo doon. Master Bing, may kailangan ako sa iyong opinyon. Sabi ni Cody. Oh, ano yun? Kailangan mo pa ako? Tanong ni Irving. Oo, parang ganito, hina-harass ni Liam si Aliyah, at gusto niyang tulungan ko siya. Ano sa tingin mo? Maingat na sabi ni Cody. Sino si Aliyah? At sino si Liam? Natigilan si Irving, hindi niya maalala ang pagkakaroon ng 2 taong ito sa kanyang memorya. Si Aliyah ay Diyos, kapatid na babae ni Terence, si Liam ay anak ng pansamantalang boss ng mafia. Paliwanag ni Cody. Teka, ano ang sinabi mo? Kapatid Diyos ni Terence ni Aliyah.
Narinig ni Irving ang pangalan ni Terence at biglang natuwa. Umupo siya sa kama at nagtanong, sigurado ka? Sigurado ako, tumpak ito. Nilabas pa nga siya ni Terence para magpaayos ng buhok kanina. Medyo mabait siya sa kanya, and he even got Rowan to look after her in school. Tumango si Goldie. Oh, ha 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 ha. Ha ha. Humagalpak ng tawa si Leandro, this is a godsend. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Goldie kung bakit biglang tumawa si Irving, kaya nagtanong siya, Master Bing, sinasabi mo na wala kaming ginagawa at hinahayaan na si Liam na iyon na asarin si Aliyah, na nagpapahirap kay Terence. Syempre hindi. Mabilis na sinabi ni Irving, oo, syempre. Pero hintayin mo ang tawag ko. Kapag nag-order na ako, gagawin kong mawala ang Liam na iyon. Sige, nakuha ko na. Hindi alam ni Goldie kung ano ang ikinatuwa ni Irving, ngunit dahil ito ang utos ni Irving, natural niyang isakatuparan ito ng walang pag-aalinlangan. Dati siyang direktang inapo ni Irving, at ngayong si Irving ang nakatagong tagapagmana ng bahay na si Hale, kailangan niyang sundan ng mabuti ang mga yapik ni Irving. Ibinaba ni Irving ang telepono at padubog na lumabas ng bahay. Mas matalino siya sa pagkakataong ito, hindi siya dumating ng mag-isa, ngunit nagdala ng isang tagasunod, si Cooper Wu, at isang wheelchair. Nagmaneho sila papunta sa Engineering University at pumasok sa Biology Faculty Building, kung saan natagpuan nila ang klase ni Terence. Kumatok siya sa pinto, at binuksan ito ni Boss Bale na nakakunot ang noo. Tumingin siya kay Irving at nagtanong, may sasabihin ka ba? Nice to meet you, Professor. Hinahanap ko si Terence. Magalang na sabi ni Irving. Oh, saglit lang. Medyo lumuwag ang mukha ni Boss Bale nang marinig niyang hinahanap nila si Terence. Si Terence ay isang estudyante na may mga espesyal na pribilehiyo, at ayos lang kung hindi siya makikinig. Kung ibang estudyante, hindi sila pababayaan ni Boss Bale maliban kung emergency. Terence, may naghahanap sa iyo. Sabi ni Boss Bale pagkabalik sa classroom. May naghahanap sa akin. Kumurap si Terence, ngunit mabilis pa ring lumabas ng silid-aralan. Lalo siyang naguluhan nang makita si Irving, bakit ka na naman nandito? Boss Terence, ganito, may kailangan akong i-report sa iyo. Natakot si Irving na baka tumalikod si Terence at hindi siya pansinin, kaya mabilis niyang tinakpan si Terence ng emergency. Ano ito? Naiinip na si Terence, ngunit nagtanong pa rin siya. Nasa Starfield si Aliyah, naharas siya. Si Irving ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras at pinananatiling maikli. Naharas ako. Paano mo nalaman? Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Terence. Sino ang nanghaharas sa kanya? May problema ba? Walang gulo sa ngayon. Nakita ni Irving ang pagsimangot ni Terence at alam niyang nag-aalala siya kay Aliyah. Pakiramdam niya ay may pagkakataon, kaya mabilis niyang sinabi, nakuha ko ang balita mula kay Goldie. Boss Terence, kailangan mo ba ng tulong ko? Dapat ba akong humingi ng Goldie upang bigyan sila ng babala? Hindi ba si Rowan? Naisip ni Terence na kakaiba ito. Anak siya ng isang pansamantalang boss ng mafia, Rowan, hindi pa sapat. Si Goldie lang ang makakagawa nito. Siyempre, Boss Terence, kaya mo rin, pero wala kang oras. Sabi ni Irving. Oh, so nandito ka para mag-claim ng credit at humingi ng reward. Tumango si Terence at nagtanong. Hehe, hindi naman talaga reward, tutulungan kita sa mga gamit ni Aliyah, at gagantimpalaan mo ako sa pagbali ng paa ko. How about it? Tumingin si Irving kay Terence nang may pag-asa. Paf! Dinuraan ni Terence ang mukha ni Irving at nagsimulang umubo, ubo. Okay ka lang. Hindi, medyo malusog ako. Naka-recover na ako sa mga nauna kong sugat. Sabi ni Irving. Kung ganoon, bakit mo nabali ang iyong paa? Tanong ni Terence, nalilito. Ito. Hindi mo na kailangang magtanong, gusto ko lang mabali ang paa ko. Sabi ni Irving. Sige, tawagan mo si Goldie. Sabihin mo sa kanya na ayusin ito at tutuperin ko ang hiling mo.
Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. 2,550. Kahit na si Terence ay maaaring pumunta sa Starfield mismo, ito ay medyo nagmamadali at nakakagulo. Hindi ito katumbas ng halaga para sa isang maliit na figure na tulad niya, kaya magandang bagay na magagawa ito ni Irving para sa kanya. Ngunit napaka-espesyal ng kahilingan ni Irving. Ang gantimpala ay mabali ang kanyang binti. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganoong kahilingan. Maliban kung mayroon siyang ibang espesyal na layunin, ngunit ano ang maaaring mayroon si Irving? Hindi kaya mabuti para sa kanya ang pagkabali ng kanyang binti. Walang maisip si Terence. At saka, ayaw nang isipin pa ni Terence. Kahit na hindi niya baliin ang mga binti ni Irving, palaging gagawa si Irving ng paraan para mabali ang kanyang mga binti, kaya ang pagbali sa mga binti ni Irving ay kasing dali ng pag-angat ng daliri. Ang galing, tatawagan ko na. Tuwang-tuwa si Irving nang kinuha niya ang kanyang telepono at di na dial ang numero ni Cody. Cody, sabihin mo sa munting bastard na iyon na mawala. Oo, Master Bing. Hindi alam ni Cody kung bakit tuwang-tuwa si Irving, ngunit tumango pa rin siya. Sige, alis na ako. Ibinaba ni Irving ang tawag at ipinagmamalaki ang kanyang telepono kay Terence. Tapos na. Hindi ba oras na para gantimpalaan ako? Oh. Direktang sinipa ni Terence ang mga binti ni Irving, at sa dalawang tunog ng pag-crack, nabali ang magkabilang binti ni Irving. Hahaha, ang galing. Si Irving ay masaya at sa parehong oras sa sakit ang kanyang binti ay sa wakas ay nabali, at ito ay nabali ng napakabilis. Mabilis na tinulungan ni Cooper si Irving sa wheelchair, ngunit hindi napigilan ni Irving na tumawa. Boss Terence, ang galing mo. Walang kapantay ang iyong kakayahan sa pagbali ng paa sa mundong ito. Mabilis at magaling, at tuluyan mo itong sinira. Para itong Diyos. Natahimik si Terence sa papuri ni Irving. Boss Terence, tiyak na pupunta ako sa iyo upang baliin ang aking mga binti sa hinaharap. Ito ay napakahusay, napakahusay. Sabi ni Irving. Kung wala nang iba, aalis na ako. Walang gustong sabihin si Terence tungkol sa walang utak na pag-uugali ni Irving. Okay, salamat. Pasasalamat na sabi ni Irving. Nagkibit balikat si Terence at pumasok sa silid-aralan. Si Irving naman ay lumabas ng unibersidad na buong puso. Hindi alam ni Cooper ang totoo at hindi naglakas loob na magtanong, ngunit iniisip niya na si Master Irving ay nababaliw na natutuwa pagkatapos mabali ang kanyang binti. Ano ang iniisip niya? Tinanggap ni Cody ang utos ni Irving at agad na pumunta kay Liam. Hindi inaasahan ni Liam na matatagpuan siya ng sikat na Cody sa kanyang unang araw sa Starfield. Bagamat hindi siya masaya, kinailangan niyang ibaba ang kanyang ulo sa teritoryo ng Cody. Boss Lee, may maitutulong ba ako? Hinahabol ni Liam si Aliyah sa paligid ng paaralan, ngunit tinawag siya ng mga tauhan ni Cody sa isang Mercedes-Benz SUV. Liam, kumusta ang tatay mo, boy bawang? Tanong ni Cody. Not bad? Thank you for your concern, Boss Lee. Magalang na sagot ni Liam, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Cody. Liam, ito ay Starfield, hindi kalapit na lungsod. Bumalik tayo, bibigyan kita ng isang palakaibigang paalala, huwag magdulot ng eksena dito. Sabi ni Cody. Boss Lee, anong ibig mong sabihin dito? Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Liam, hindi ako makakapunta dito para mag-aral. Hindi yan may kapatid lang si Aliyah, at siya ay talagang matigas na tao, kaya't hiniling niya sa akin na kamustahin ka sa ngalan niya. Pinilit ni Cody ang isang malinaw na linya sa pagitan nila ni Boy Bawang upang hindi ito makaapekto sa kanyang negosyo. Oh, kapatid niya. Galing ka rin sa underworld. Kumunat ang noo ni Liam. Hindi naman, pero personal na sinabi sa akin ng boss na nasa likod ko, kaya sana mabigyan ako ng mukha niyang Master Colton. Kung hindi, mahihirapan ako. Alam mo, spokesperson lang ako. Ang boss ko ang may huling say. Pagbabante ni Cody. Naiintindihan ko, Boss Lee. Babalik ako ngayon.
Hindi payag si Liam, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan si Coldy sa ibabaw. Kung tutusin, teritoryo ito ni Coldy, at kung magagalit siya kay Coldy, hindi na mahalaga kahit na ang kanyang ama ay si Liam. Siyempre, ayaw niyang sumuko ng ganon-ganon lang. Dahil hindi niya ito magagawa sa bukas, gagawin niya ito sa dilim. Tila nangangamusta lang si Coldy sa ibang tao, at hindi niya pinapanood ang bawat galaw ni Aaliyah. Kailangan na lang niyang maghintay hanggang sa mawala ang balita bago siya makagalaw sa dilim. Hindi inisip ni Liam na si Aaliyah ay may malaking background, malamang nakakilala lang ng kanyang kapatid ang taong nasa likod ni Coldy, kaya humiling siya sa isang tao na kumusta. Hindi naman mukhang rich girl si Aaliyah. Ang mga pagkain kinakain niya at ang mga bagay na ginamit niya ay normal lahat, at ang kanyang middle school ay ang pinakamasamang Rosewood High School. Hehe, mabuti naman. Tumango si Coldy. Si Liam ay umalis sa Starfield sa parehong araw pagkatapos niyang umalis sa kotse ni Coldy. Ayaw niya, pero hindi niya ipinakita. Hindi siya naniniwala na makikialam muli si Coldy pagkatapos nito. Si Liam ay hindi natatakot sa Coldy. Alam niyang ang amo ni Coldy ay ang hidden house na si Hale, ngunit nasa likod pa rin niya ang hidden house na si Fuller sa kanyang ama. Sa panahon ngayon, sino ba ang walang matibay na background? Lalo na ang isang high-end underworld boss tulad ni Boy Bawang, na kayang kontrolin ang underworld na industriya ng isang lungsod. Kung walang matibay na background, matagal na siyang nilamon ng ibang barkada. Gayunpaman, sa Hidden House of Fuller, aling sekta ang maglalakas loob na labanan sila. Isa itong isang panig na kamatayan. Ang pag-atres ni Liam ay upang bigyan ng mukha ang Hidden House Hale, ngunit kung atakihin man niya o hindi si Aaliyah ay nakasalalay sa Hidden House Fuller. Nang umalis si Liam sa Starfield, natanggap ni Terrence ang magandang balita ni Irving. Boss Terrence, nakausap na ni Coldy si Liam at sinabihan siyang magwala, mangyaring huwag mag-alala. Ikinagagalak kong pagsilbihan ka. Sana hindi mo na ako tatanggihan sa susunod na hilingin kong baliin mo ang mga paa ko. Salamat po. Hindi nakaimik si Terrence nang matapos niyang basahin ang mensahe ni Irving. Hindi niya maintindihan kung bakit interesado si Irving sa mga belang binti. Nakakita kaya ang taong ito ng kakaibang paraan ng pagsasanay, katulad ng natoy. Umiling si Terrence, ipinagpatuloy ni Terrence ang pagsinghot ng pabango at pagsasanay ni Melissa. Nakipagkarera siya sa oras, sinusubukang lumakas hindi lang para kay Trixie, para sa sarili niya. Ang mga kalaban ay lumalakas, at habang ang mga maharlikang bahay ay sumusunod sa pangunguna ni Terrence ngayon, karamihan sa mga nakatagong bahay ay wala pa ring magandang relasyon kay Terrence, at naging mga kaaway pa rin. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.